Ngayon guys ay nagpuputol tayo ng mga kahoy. Ito ay mga hindi mga matibay na kahoy. Papalitan natin to ng mga prutas. Yan si Uncle Ricky at saka yung si Ate Kisa. Huwag kayong manghinayang sa mga puno na yan guys, kasi hindi naman yan matitibay na kahoy. Tapos papalitan din naman natin yan ng mga fruit trees. Mas productive pa yon kasi may bunga. Ang tawag nila sa kahoy na yun guys ay bamboo tree. Sa iba naman ay tinatawag na payong-payong. Halo ang gitna niyan guys. Parang papaya. Ayun guys, naipit na yung chainsaw. Huwag kayong gumamit ng chainsaw guys kung hindi kayo bihasa. Kasi delikado yan. Yan si Uncle Ricky. Marunong na yan. Kaya ko namang mag-chainsaw pero baka madisgrasya pa ako. So, nagbayad lang ako ng tagaputol. Para mas madali ang pagputol guys, bumili na lang kayo ng sariling chainsaw. Murang-mura lang yan guys sa online. Di gaano matibay pero napapakinabangan din. Ayan guys, patay na yung mga damo. Dahil yan sa spray. So pag pinaputol ko lang yan, ang tagal para bago matapos yan. Kasi medyo malaki din ang area na to. So, ang kulang na lang natin ngayon guys ay yung mga kahoy. Dapat putulin lahat yung mga hindi matitibay na kahoy at saka hindi fruit trees. Para palitan natin ng mga fruit trees. Bagong harvest rin kasi ang mga palkata dito guys. Mga ilang buwan lang ang nakalipas. Kaya ang natira ay maliliit na kahoy na lang. Mo nang gilampasan di ako no? Kapag kayo katubo dayo, gagmay pang sigbot. Inga na may gwapo na isprehan. O kana, nana. Ang gwapo gyud patagas-tagason pa na, existing ang spray diya ay kana may bilin ako pag tubida. Kini. Oh. Kini na yun ang spray diya. Hindi ayo man yung agi naman yan, buga. Tawag na. Buwan. Kana na bilin ka, wala bilin ka. So, katutuwa nga. Mao nay nabuhi di akong ingon mo dong dagtan mig uwan. Kanang may nom ka agian. O ubos pa mo oil. Priyanan pa na diya. Lahit na ibabaw sunog na. Bundakan. Dira sunog kayo. Kini maranga mo iguang kayo. O kini. Para ano ni? Mo ni gibili ni kagawad kay gwapo ko nun. Mo ingon na gwapo kay dagko kayo. Ato nang ibili ni. Mur kini nga mga marang mabilin kol. Oh, kini ra Ang dili nga uban. Pamutlo na lang. Hindi ako idaghan marang nga di na putlo na gawat na. Diri sa mga side. Lesson learned ko dyan guys. Sa pagputol ng kahoy, putulin nyo yung malalaki na hindi matitibay. So, tinira ko yung mga fruit trees. Pero, ang mali ko doon guys ay pinutol ko lahat ng hindi matitibay na kahoy. Dapat pala ay nagtira ako ng mga maliliit na kahoy. Kasi, yung kahit ganito lang kalaki guys na mga kahoy, yung kaya lang putulin ng itak. Kasi, sa akin naputol lahat, pati yung maliliit. Napakainit guys. So wala tayong masisulungan. Tapos yung bagong pananim natin, napakainit din. Wala ring silong. So yung malalaki, putulin nyo na habang wala pang tanim. Kasi pag pinutol nyo yan na may tanim na kayo, matatabunan yung mga bagong tanim, mabali yung madamage yung mga bagong pananim nyo. So habang wala pang tanim, putulin nyo na. Pero yung maliliit guys na kaya lang putulin ng itak tapos hindi makadamage ng bagong tanim kasi kaya nyo lang itulak, iiwas yung mga bagong pananim. Huwag nyo putulin guys kasi ang laki ng maitulong nun habang maliliit pa yung bagong pananim nyo.
So at least malabigan ng konti, may masilungan na konti kaysa buong araw guys na nakabilad yung bagong pananim. So yun guys, sana ay may natutunan kayo. Yun talaga ang advice ko guys, huwag putulin lahat. Tirahan nyo ng maliliit. So thank you for watching. Bye!